Welcome back to our Switzerland adventure. Today, isa na namang bucket list day dahil we explored the dreamy village of Iseltwald. We walked the famous lakeside path kung saan nag-shooting ang Crash Landing on You, then headed straight to the turquoise beauty of Brienz. After that, the magical Giesbach Falls, and the most relaxing boat ride pauwi ng Interlaken. Kung hinahanap mo yung perfect Switzerland vibes, ito na yon. So sit and watch. Hi guys, good morning. So today is our 8th day here in Switzerland, and today we're visiting Lake Brienz and some of the Crash Landing on You shooting scenes. Supposedly, pupunta dapat kami doon ng maaga today kasi nga gusto naming maabutan yung sunrise. However, medyo na-late na naman kami, saka na-miss namin yung bus. Kasi dapat 7:05, kaso dumating kami ng 7:15 dito sa bus stop. So, ang next na bus stop is 8:05 na. So, ang plan namin today is we're going to the Crash Landing on You Piano Pier. Siguro naalala nyo dun sa isa sa mga scene ng Crash Landing on You na nagpe-piano si Captain Ray dun sa parang pier. So pupuntahan namin yon, tapos check namin kung maganda ba talaga yung lugar. We decided to go there in the morning para hindi masyadong matao. I don't know, hindi naman siguro peak season ngayon, so hopefully hindi matao kahit na late kami ng konti. Tapos after nun, pupunta kami siguro mag-coffee muna kami ng mga around 10 a.m., 9 or 10 a.m. And then magbo-boat ride kami from Iseltwald to Giesbach Sea. So parang nandun sa Giesbach yung sikat na Giesbach funicular. Tapos pwede rin kaming mag-hike papunta sa Grand Hotel Giesbach. Yan. So ano daw yun? Another shooting scene sa Crash Landing on You. Dun ata yung scene na nasa university si Captain Ray. Dun sa Giesbach. Yan. So exciting guys. Sobrang ganda daw sa taas according to my research. Tapos, siguro mag-lunch kami either sa Grand Hotel Giesbach or mag-picnic lang kami somewhere there. Tingnan namin kung may mga cafes doon or small restaurants. And then, after exploring the Giesbach area, magsakay kami ng boat papunta sa Brienz. So, yung Brienz is another town at the end of Lake Brienz. So, explore lang namin yung Brienz village, tapos punta kami sa wood carving museum kung open siya. And then, so after exploring the town of Brienz, or the village of Brienz, sakay uli kami ng boat papunta sa Interlaken na. Yan. Tapos if we still have time, baka mag-Hardercom kami kung may time pa. Tapos, we'll try to catch some of the store here in Interlaken to buy some souvenirs and memorabilia. See you later! Yan. So, dito na kami ngayon guys sa Iseltwald Sea. Nandun yung pier kung saan nag-shooting si Captain Ray ng Crash Landing on You. Ayan. Ayun siya. Sobrang aga pa ata namin. Pero actually, it's already 8:30 pero wala pa rin katao-tao. Kami yung pinakaunang dumating dito. Ayan. Medyo gloomy lang yung weather. So, sabi ni Mark, hintay-hintay lang daw kami na magkaroon ng konting araw para maganda yung exposure sa camera. Tayo natin kapag mag-clear. 순간이 다 꿈만 같죠. 천천히 다가갈게요. 그대 마음 내게 기대실 수 있게. 계절이 지나 겨울이 와도 나 그대만은 지켜낼게요.
지난 날들이 모두 잊혀질 때까지 I still 나 언제나 그대만을 따뜻하게 감싸주는 햇살이 되어 I still 나 Kaka-transfer lang namin ng bus. So from Iseltwald to Interlaken, nag-bus kami and then transfer lang kami to another bus coming from Interlaken Ost to Brienz. So our next stop will be Brienz. Tapos nakakatuwa lang guys kasi meron kaming na-meet na Pilipina doon sa Iseltwald. So hindi namin alam na Pilipina siya kasi mukha siyang parang may pagka-Chinese. Name niya is Manilyn. She's a pediatrician doctor. Very nice. Ay, meron kami na-meet na friend dito si Manilyn. Si Dr. Manilyn. Dr. Manilyn, she's a pediatrician. Hi. Tapos nung pabalik kami nung sumakay na kami ng bus from Iseltwald, nakasabay namin siya tapos nagkwentuhan kami ng matagal, nakakatuwa. Nag-attend lang siya ng convention sa France tapos sumaglit siya, dumaan siya ng Switzerland, yan. Kasi sayang naman daw yung travel niya, o nga naman. Tapos dun sa bus, may na-meet pa kami isang ate na siya, parang permanent resident siya sa Interlaken. Nagwo-work siya sa parang souvenir shop. Nirecommend niya na puntahan namin yung shop niya. Tapos may mga restaurant, Asian restaurant din siya na nirecommend sa amin. Tapos pupuntahan namin mamaya. So yun lang guys. Isa sa mga highlight ng traveling talaga is you get to meet different people. Tapos if you're lucky, you'll meet other Pinoy as well. Kasi kahit paano sabihin mo, kahit pa sabihin mo na maraming, alam mo yun, mga negativities about the Philippines, mga corruptions and everything and poverty. Pag may na-meet ka na Pilipino, kahit paano sabihin mo, it feels home. You know, especially if they started talking to you in Tagalog or in your local dialect in the Philippines, Bisaya man yan or Ilocano or whatever. Pag narinig nyo na silang nagsalita, parang you feel home somehow and parang nakakatuwa na alam mo yon sa libu-libong milyang napakalayo ng Switzerland from the Philippines. You know, yung makaka-encounter ka, you'll come across fellow Filipinos, di ba? Nakakatuwa. So our travel from Interlaken Ost to Brienz will take around 20 minutes via bus. So mabilis lang to. Tapos sobrang ganda pa ng scenery, so hindi ka maboboard magbiyahe. Once we get there, we're planning to walk around the village and maybe try some restaurant. Doon na kami kakain. Tapos may mga museum din ata doon. Yan. Gumanda na, clear na yung sky kung kailan kami umalis sa Iseltwald, tsaka gumanda yung weather. Or feeling ko kaya siya ganun kasi nga napapalibutan ng bundok kasi yung Iseltwald. Kaya kahit may araw na pa rin siya, medyo gloomy pa rin yung weather. Unless it's lunchtime na yung sun is direct na nakatutok sa lake, mas maganda yung yung color ng lake, para siyang bluish hue. Yeah, bluish ba or may pang bluish greenish turquoise ba ang tawag sa color na yan. Basta ganun, sobrang ganda. Kaya normally pinupuntahan siya ng tao during summer kasi mas maganda yung pagtama ng araw, mas maliwanag, mas nakikita mo yung ilalim ng lake, which is so beautiful. Alright guys, see you later in Brienz. Hi guys, dito kami ngayon sa Brienz. Yan ang Brienz. Parang ito yung Brienz BE o train station nila. Tapos katabi lang din ng Brienz C. Pag sinabing Brienz C, I think parang siya daungan ng mga bangka. Yan.
Ganda ng weather today, guys. Ayan. Yun yung sinasabi ko na pagka parang medyo nagiging greenish, bluish hue yung yung tubig. Pagka mataas yung araw. So, medyo gutom na kasi kami ngayon. I asked Mark to find a local cafe or restaurant so we can eat and drink coffee. Kasi nagugutom na ako. So, nag-google lang kami. Mga 6 minutes walk daw from the train station. So, lakad muna tayo, guys. Darin yung medyo naglalakad-lakad ka para nakikita mo yung yung local sceneries, local neighborhood. Kita mo ng bahay na to, nasa tabi ng trends. Hi guys, ang cute dito parang merong irrigation. Tapos sa dulo. Nandun yung lake, doon pumupunta yung tubig. Tapos yung tubig nanggagaling sa taas ng bundok. Ang ganda ng bundok guys, no? Alam nyo ba guys, sobrang sarap ng tubig nila dito. Yung tubig na galing lang sa sa bundok. Di mo na kailangan ng mineral water dito. Inom ka lang sa mga, yung mga drinking fountain nila dito. Sobrang refreshing. Tapos, sabi ni Manilyn yung nakausap naming, nakasabay namin na doktor na Pinay. Sabi niya, ang quality daw ng dito, ng water is 100% pure. So, siya yung top sa buong mundo. Uy, private property yan. Yun guys, diba? Meron kang may pool sila sa ilalim tapos ito yung tapat ng bahay mo. Yaman. Ano meron dito? Ay, bongga. Ganda. So guys, so ito yung in-order namin. Anong tawag dito sa in-order natin? Hindi ko din alam. Hindi ko maintindihan yung Hindi ko mga sabi maintindihan. niya ate kanina. Pero mukha naman siyang masarap. Ano daw to autumn season Menu. menu. Yan. Coffee kami. Tapos guys, tingnan nyo naman yung view ng restaurant namin. Sobrang ganda. May anong klaseng soup to? Vegetable soup, no? Okay.
Hi guys. We're here at the Giesbach bus station. So, kakababa lang namin from bus. At lalakadin namin papunta sa Giesbach Falls and Giesbach Grand Hotel. So, doon sa Grand Hotel, doon nag-shoot yung Crash Landing on You. Yeah. Kami bumaba in the middle of nowhere. Yeah. Background namin habang naglalakad. Ito nga yung dito yung parang kunya-kunyarian school ni Captain Lee. So after naming mag-tour dito sa Giesbach area, pupunta kami ng Giesbach Sea, S-E-E. Yun yung parang boat terminal nila. And then from there, sasakay kami ng papuntang Interlaken. However, parang merong construction na naman na ginagawa halfway. So instead of Interlaken directly, mag-stop kami yung boat is mag-stop halfway. And then magbabas na lang kami from the middle part to Interlaken Ost. So iba yung daanan ng car, iba yung daanan ng tao. Nakaka-nosebleed yung mga pronunciation ng lugar dito, guys. Ito, SBB app lang ginagamit namin. Mas accurate kasi siya kaysa sa Google Map pag nasa Switzerland ka. Parang mali ata yung decision ko na mag-sunglasses dito sa Giesbach kasi napapalibutan ng bundok, wala namang araw. Guys, may mga baka kaming nakita. Yung naririnig niya ng mga bell-bell. Baka yun. Baka pwede silang videohan close. Yan sila. Oh my God. Enormous. Hello! Wala, kinain niya na yung buong puno. Salbahe. Grabe yung mga baka dito, guys, no? Parang sila, elite. Swiss cow. Ayan guys, tinanggal ko na yung shades ko kasi para appropriate. Appropriate sa bundok. Guys, napabundok kami napatrekking kami na wala sa oras. Hindi ko naman alam na ganito pala dito. Matarik. Saka madulas kasi maraming damo. Hindi naman nila sinabi, guys. Bangin pala tong pupuntahan namin. Diyos ko. Tada! Bangin na yan eh. Maganda yung mga ganito kasi nature. Nakaka-inhale ka ng oxygen from trees. Nakaka-relax. Mag-ingat lang kayo, guys, pupunta kayo dito sa Giesbach Falls kasi medyo matarik. Yan na yung falls, guys. Kumapit kayo. Kapit lang. Kita nyo na ba, guys, yung falls? Hi guys, dito kami ngayon sa Giesbach Falls. Sobrang ganda, guys. Grabe. Ayan o. Yan. Tapos, sa may baba niya, nandun yung yung Giesbach Hotel. Yan. Diyan nag-shoot yung yung Crash Landing on You.
Baba kami mamaya dyan. Yan na. Ang ganda! As in, sobrang ganda. Buti pumunta kami dito kasi hindi alam ni Mark to eh. Yan, ito yung baba. Pakita ko sa inyo. Tapos, ayun. Doon yung hotel. Tara, punta tayo sa baba guys. Ay, nakakaloka guys. From Giesbach Hotel, nag-track kami pababa papunta ng Giesbach Sea. 20 minutes walk. Tapos hinahabol namin ngayon in 1:34 p.m. yung alis ng bangka, ng boat. Tapos 1:26 na. So, sana umabot kami. Kung hindi, patay akyatin namin ulit yun para mag-bus. Whew! Yan si Mark. Tindaan guys, grabe. Pero kanina sobrang madulas. Doon kami galing guys, napakataas. Ganda rito. Yan na. Mukhang aabot kami. Let's go, let's go, let's go. Ingat ka, madulas. Mission impossible. Bitara, go, go, go. Where's the boat? Ano pa? Ano, kaya pa? Namayat? Pota. Ito yung view, guys. After ng unexpected hiking. Buti na lang pababa na kami ng ng bundok. Medyo mabilis na. Pero kung sakaling pataas kami, nanggaling kami dito sa baba sa Giesbach Sea, papunta sa Giesbach Hotel. Hindi namin kakayanin. Sobrang tarik nun. Sobrang taas. Wala bit. Bilat mo. Yan, hi guys. So, nakaraos kami. Umabot kami sa boat. Maaga pa kami ng 5 minutes. Ay, kung sakaling hindi kami umabot, bakit kami pabalik sa hotel? Sobrang tarik, sobrang steep nung trek papapaakyat. Hindi kakayanin ni Mark yun. Ma-high blood siya. Alright, sobrang ganda dito guys. Kasi yung ba't siya dinaladala dun. Pakita ko lang sa inyo guys kung ano yung view. It's beautiful. Sobrang peaceful ng
ng boat ride. Sa boat. Okay. Hi guys, so nag-restaurant muna kami kasi nilalamig na si Mark sa labas ng boat. Nag-picture-picture kami sa labas, sobrang ganda. Akala ko talaga hanggang ano lang halfway lang yung the-travel ng boat. Pero surprisingly, from Gias Back Pier, diretso na siya ng Interlaken Pier. So swerte. Kasi sabi sa SBB app, ano daw putol yung yung travel by boat. So surprisingly, ano pala siya, hindi siya accurate minsan. Kasi nung tinanong namin yung staff ng boat, diretso na daw sa Interlaken. So ngayon, malapit na kami sa Interlaken. Yeah, pakita ko sa inyo guys yung loob ng restaurant sa loob ng boat. Ayan. Yan siya guys. Ganda, di ba? Konti lang tao. Kasi yung iba nasa labas. Kaya ako nag-order ng hot chocolate kasi nga nahihiya ako kasi pumunta kami dito sa loob. Wala naman kaming o-orderan. Kaya gusto ko sanang bumili ng fries. Kaso sinabihan ako nung waitress, in 10 to 15 minutes, magsi-stop na kami sa Interlaken Ost. So, sabi ni Mark, wag na daw kasi baka hindi namin maubos, sayang lang yung fries. So na lang, hot chocolates pinalagay ko sa takeaway cup. Parang sarap bumili ng property dito sa Switzerland, pero for sure, ang makaka-afford lang nito mga Nepo baby. Hindi tayo Nepo baby. Si Mark Nepo baby yan last day na namin guys. So last full day namin ngayon sa Switzerland. So day 8, tomorrow will be day 9, pero it will be mostly travel from Interlaken to Zurich. Kasi ang flight namin is gabi. Pero balak namin, we're gonna keep our luggages inside the luggage locker. We're gonna pay for it, and then we're gonna try to go to other places in Zurich, such as the Lindt the Lindt Chocolate Factory or Lindt Chocolate Museum, parang ganun. And then kung may makita kami iba pang museum, try namin. Tapos yung Lake Zurich, hindi ata namin napuntahan yun. So if maganda yung weather tomorrow, so mag-roam around the city kami. Tapos yung mga hindi pa namin napuntahan sa Zurich. And then hopefully by 6 p.m. before yung flight namin, punta na kami ng airport. Tapos wait na lang kami doon, pahinga na lang. So at the moment, it's 2:45 na ng hapon. So marami pa kami magagawa. Nasa Interlaken na kami ngayon. Pa-stop na yung boat. Magpahinga lang kami and then punta kami mamaya sa mga souvenir shop para bilhin yung mga souvenirs na dadalhin namin pa uwi. Hindi kami masyadong magsha-shopping guys ng mga fancy na mga relo at mga clothing kasi obviously sobrang expensive dito. Meron pa kaming natitirang country na bibisitahin, Dubai. So baka sa Dubai na lang kami talaga mag-shopping. So mga simple souvenirs lang dito. Like yung papa ko, binilhan ko siya ng Swiss knife. Anong brand yun? Victorinox. Victorinox kasi yun daw yung parang pinaka-signature na brand dito ng Swiss knife. Tapos just FYI lang guys, Swiss knife is from the name itself, it was invented here in Switzerland. So kung mahilig kayo sa mga ganong mga bagay, so this is the best country, the best place for you to buy those as souvenirs. Tapos hanap din kami ng mga ref magnets, saka mga keychain for our family and friends. Yan.
Kasi guys, sobrang mahal talaga dito. Even yung ref magnet nga, magkano na yung ref magnet dito? Parang 6 CHF, which is 12 Australian dollar. Sa sa Australia, siguro mga $5 lang yan. Yan. Same with keychain. So lahat dito double yung price. Yeah. Kung bibili lang ako ng damit dito, siguro bibili na lang ako sa Australia kasi mas mura doon. Or sa Dubai siguro pagpunta namin. So guys, so tomorrow, last day na namin. Medyo sad kasi alis na kami ng Switzerland, but we're also excited because we're gonna go to Dubai. So sana masaya din kami sa Dubai. Marami kaming magawang itinerary at ma-share namin lahat sa inyo guys yung mga activities namin. May mga activities kami na nafa-follow yung itinerary, pero may mga activities din na mga unexpected like yung nangyari kanina. Yung biglang hindi namin alam na ganun pala kataas yung itatry. Yung binaba namin from the mountain, from the Giesbach Hotel to Giesbach Pier or Giesbach Sea. So unexpected yung ganung activities. Kinapo ako doon. Parang 17 to 20 minutes ata na trek going down to the pier. Yeah. Parang kami kanina, amazing race. Kasi hinahabol talaga namin yung time ng boat. Kasi pagka nalampasan kami ng boat, hindi aakit uli kami pataas, mas mahirap kasi against the gravity. Ayun. So awa naman ng Diyos, hindi naman kami naiwan at umabot kami sa schedule ng boat. So ayun, excited na ako for our Dubai. Mas marami pa kaming mga gagawing activities doon. Bye daw, bye. Say bye. Thank you guys for watching and see you later.